Ang laban sa gitna ni Zoro, ni Luffy at ng kaliwang kamay ng former Pirate King na si Roger. Walang iba kung hindi si Scopper Gyaban at ang kanyang napakalakas na ability na ginamit niya para wasakin ang isang buong mountain. Kaya nga siya tinatawag na ang Mountain Eater. Ang kanyang atake ng Grimmstrong. Dito din natin makita guys ang pagsamon nitong si Gunko at ng kanilang captain na si Shamrock sa iba pang mga miyembro ng Holy Knights. Na walang iba naman kung hindi itong si Saint Summers at si Saint Killingham na napaka-unique at napakakaiba talaga ng mga beings. And by the end of the chapter, makikita naman natin kung anong binabalak ng mga Holy Knights sa loob ng Elbaf Kingdom. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1140. Kaya siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag-release ng susunod na chapter. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Scopper Gyaban. At dito nga guys ay mako-confirm natin na merong Y ang pangalan ni Gaban. Hindi siya Gaban, Gyaban. Konting recap sa previous chapter, nakita nga natin guys na hinahamon nitong si Gyaban, itong si Luffy na kunin sa kanya ang susi. Dahil hindi niya ito ibibigay unless mapilit siya nito. Kaya naman nagtataka dito si Rodo kung bakit daw ganun ang naging desisyon nitong si Yasan dahil unang-una sa lahat wala namang rason para makipaglaban sila na sinagot naman itong si Gyaban na wala din naman daw problema kung kukunin sa kanya ni Luffy. Hindi daw ba yun kayang gawin ni Luffy kaya ito tumatanggi at kaya ayaw nitong umatake sa kanya. Nang dahil dito na-provoke itong si Luffy at agad niyang nilapitan si Gyaban para agawin ang susi. Pero itong si Zoro, ibang tumatakbo sa isip. Naalala niya ang mga detalye sa ginawang kwento ni Colon na ang kanyang tatay ay isang human din daw. However, wala itong kinatatakutan. Kahit na sino, kahit ng mga giants ay hindi siya natitinag. At hindi lang yon, isa din daw itong former pirate. Isa itong membro ng isang kilalang pirate crew. Pero hindi na napagpatuloy dito ang iniisip ni Zoro dahil nagsimula na nga ang pag-agaw ni Luffy ng susi mula kay Gyaban. Pero napakabilis ng movement speed guys nitong si Gyaban kahit napakatanda niya na. Para bang nagkakonduct ito ng flash step? Kaya naman kahit nakakala ni Luffy ay mahahawakan niya na si Gyaban, bigla itong para bang nagte-teleport na nagpapatunay na kahit matanda na siya, napaka-skilled pa rin talaga ng left hand nitong si Roger. May kita natin dito na paulit-ulit itong ginagawa ni Luffy kahit na binibilisan niya pa, mas binibilisan lang din nitong si Gyaban ang pag-iwas sa ginagawa niyang pagkuha ng susi. Kaya naman sinabi nitong si Luffy na bakit daw hindi na lang ibigay ni Gyaban ang susi. Dahil the faster na makukuha nila ang susi kay Gyaban, the faster na mapapakawala nila si Loki, the faster din na makakabalik sila sa ginagawang feast ng mga giants. Na sinagot naman ni Gyaban na kung ganun, di bakit hindi din daw bilisan nitong si Luffy ang pag-aagaw ng susi sa kanya. Na dahilan kung bakit binilisan talaga lalo ni Luffy ang pagkuha nito. But regardless of that, mas lalo lamang binilisan din nitong si Gyaban ang pag-iwas. Pero this time, nag-retaliate na siya. Gumalaw ito ng napakabilis habang iniiwasan ang kamay ni Luffy habang tumatalon papalapit sa kanya para mag-prepare ng isang attack. At dito napansin ni Luffy na may kakaibang nangyayari sa susi. Nakita niya ang black lightning na na-emit nito na nangangahulugan na ginamitan nito ni Gyaban ng haki. Dito ay wala na siyang pagkakataon para umiwas pa. Kaya naman tinamaan siya ng direct contact ng atake ginawa ni Gyaban. Dahil dito naipit siya ng napakalaking susi. At itong si Gyaban naman, pinagtatawanan pa rin siya kahit nag-aalala na itong si Rodo sa ginawa niyang atake. Syempre itong si Nami nag-alala din dahil naipit na nga si Luffy ng ginawang atake ni Gyaban. Pero buti na lang, hindi ito nagkaroon ng kahit na anong major injuries. Puro scratch lang, puro galos lang at hindi naman siya nasaktan actually pero galit na itong si Luffy. Medyo napipiko na siya ngayon kay Gyaban. Pero itong si Gyaban, tinatawanan pa rin siya at binabati pa nga na maganda daw ang kanyang straw hat. Na alam naman natin guys na hindi yun basta bati lang. Alam natin na may meaning yun dahil alam naman natin na alam ni Gyaban kung saan nanggaling ang straw hat ni Luffy. Pero itong si Luffy naman dahil naiinis na nga siya dito kay Gyaban, ginawa naman niya ang kanyang Gatling gun pero hindi sa pamamagitan ng isang suntok na para bang Gatling gun na ginagamit lamang niya para agawin ng susi gamit ang kanyang kamay. Pero napakabilis talaga guys nitong si Gyaban. Naiiwasan niya maging ang napakabilis din na atake ginagawang ito ni Luffy. Napipiko na dito itong si Luffy dahil niloloko pa siya dito ni Gyaban. Saan daw nanggaling ang kanyang straw hat na ito? Na sinagot ni Luffy na nanggaling daw ito kay Shanks, isa itong treasure na iniwan ni Shanks sa kanya kaya inaalagaan niya ito. Lalo pang ininis nitong si Gyaban itong si Luffy habang sinasabing kung isang treasure daw ito, napaka-cheap naman daw ng kung sinong nagbigay nito sa kanya.
At kahit pikon na itong si Luffy, pinagpapatuloy pa rin talaga nitong si Gyaban ang pangtitis sa kanya habang isinusubo sa kanyang ulo ang napakalaking susing ito. Kaya halos na stretch ang buong mukha nitong si Luffy. Pero matapos ang ginawang act na yon nitong si Gyaban, iniwan niya ng susi sa mukha nitong si Luffy at hindi niya na yung kinuhang muli. However, dinukot at inilabas naman niya ang kanyang dalawang axes. It seems dito pa lang talaga magsisimulang maging seryoso itong si Gyaban. Dahil dito, sa pagtingin ni Luffy kay Gyaban na may dalawang hawak-hawak na ngang mga palakol, nagulat at natakot siya habang si Gyaban nagpe-prepare naman para sa isang napakalakas na atake. Nakita yun itong si Zoro at na-realize niya na napakadelikado nun. Hindi na ito pwedeng paglaruan pa ni Luffy. Kaya agad siyang sumigaw kay Luffy na kailangan daw niya yung i-dodge. Kailangan niya yung iwasan, kung hindi magiging napakaseryoso ng damage nun sa kanya. At hindi nagtagal, ginamit na nga ni Gyaban ang kanyang Grim Throng. Isang atake na nagpapaulan ng napakaraming powerful slashes. Hindi nakakapagtaka kung bakit nagawa niyang kalbuhin ng isang mountain gamit ang atakeng ito. Dahil kitang-kita natin dito guys, sa pamamagitan ng isang ginawa niyang launch ng attack. Isang deployment lang, pero napakadaming slashes na agad ang nagawa niyang i-atake. Buti na lamang nga dahil kahit hindi nagawang maiwasan itong si Luffy, agad nang nanghimasok, agad na pumasok itong si Zoro sa laban para tulungan siya at para i-block ang slash na tatama sana sa kanya. Pero nakita naman natin na kahit naharangan yun itong si Zoro, ang ibang mga slashes naman ay pumutol sa isa sa parte ng castle. Halos nawasak talaga ang parteng yun nang dahil sa isang atake lang nitong si Gyaban. Matapos makita ni Gyaban ang napakatinding block na ginawa nitong si Zoro, mas lalo lamang siyang na-impress. Habang sinasabi na maganda daw, napaka-solid din daw pala ng crew nitong si Luffy. Habang ito namang si Rodo at si Nami, syempre wala naman silang magagawa. Hindi naman sila mga combatant type, pero hindi din nila mapigilan ang kanilang sariling mga kasamahan dahil nag-e-enjoy na ito. Wala silang nagawa kung hindi ang manood at matakot sa nangyayaring laban. Habang itong si Luffy at si Zoro naman, nagpe-prepare na din sa kanilang gagawing atake. Dahil dito pa lamang sila magsisimulang maging seryoso dahil na-realize nila na hindi biro ang ermitanyong katapat nila. Pumasok na din dito guys itong si Luffy sa loob ng kanyang Gear 5 state sa kanyang Nika form na mas lalo pang ikinatuwa nitong si Gyaban dahil gusto din pala niyang makita ang form na ito ni Luffy na ang tinatawag nila na ang white form. Nagpatuloy ang laban sa gitna ng tatlong ito hanggang sa dumating sa punto na mas lalo pa nilang nasira ang castle nitong si Harald. Nagpatuloy ang laban hanggang sa dumating sa punto na maglaland na ng isang named powerful attack itong si Zoro at si Luffy. Sinabihan at binalaan nila itong si Gyaban na kailangan niya mag-prepare sa gagawin nilang atake. Habang itong si Gyaban naman, makikita natin na napaka-chill at hindi pa talaga siya actually ganun kaseryoso. Pero nang malapit na at maglaland in contact ng atake ni Zoro at ni Luffy, biglang binitawan itong si Gyaban ang kanyang dalawang axe habang sinasabi na I give up. Tapos na ang laban. Sumusuko na guys itong si Gyaban at hindi pa man lamang nila nare-reach ang climax. Habang sinasabi na nakikipaglaro lang daw siya, masyadong seryoso daw ang dalawang ito habang sinasagot ni Luffy na pinagtangkaan pa nga daw ni Gyaban na patayin siya. Paano daw yun magiging isang laro lang? Na sinagot naman itong si Gyaban na buhay pa rin naman daw si Luffy kaya walang problema. As long as buhay pa siya, hindi naman daw kailangan nilang magpatayan. Na sinagot naman ni Zoro na wag daw makipaglokohan itong si Gyaban sa kanila. Dahil at this point, hindi na din natutuwa itong si Zoro guys. Medyo napipiko na rin siya kay Gyaban. Pero ang sinabi naman ni Gyaban, ang habol lang naman daw talaga nila yung susi. At ang susing yon ay nasa likuran lang nitong si Luffy. Kaya hindi na nila kailangang maglaban pa. Na napansin naman ni Luffy na nasa likod nga lang niya yun. Kaya hindi na nila pinagpatuloy pa ang mga atake. Pinigilan na din guys sila dito ni Rodo habang inire-reveal na sana ni Rodo kung ano talaga ang tunay na identity nitong si Yasan. Sasabihin niya na sana na ito talaga ang left hand ng former Pirate King pero pinigilan siya ni Gyaban habang sinasabing huwag daw siyang magmadali. Dito din ay pinaalalahanan nitong si Gyaban, si Zoro, si Luffy at itong si Nami na kung sakaling ligtas pa rin daw at hindi pa rin completely nawawasak ang buong Elbaf Kingdom. By the time na mapagdedesisyonan na nila na umalis, hanapin daw nila itong si Gyaban. Pero hindi niya sinabi kung bakit, kung anong dahilan kung bakit kailangan pa nilang i-meet itong si Gyaban bago sila umalis. Most likely, marami itong ibibigay sa kanila na learnings, knowledge na magbibigay sa kanila ng power up tulad ni Rayleigh. Pero ang naging sagot ng dalawang ito, ni Zoro at ni Luffy, bakit naman daw nila hahanapin pa itong si Gyaban kung may sira nga ang ulo nito na bigla na lamang itong nakikipaglaban at bigla na lamang din titigil.
Sinabi din naman nitong si Luffy na salamat daw sa pagbigay sa kanila ng susi. However, wala silang balak na makipag-meet up ulit dito kay Gyaban dahil ayaw na nila ng ganitong klaseng gulo. Pero tinawanan lang sila guys nitong si Gyaban habang iniisip at naaalala ni Gyaban kung anong napag-usapan nila ni Shanks. Iniwan pala talaga ni Shanks ang susi dito kay Gyaban at ipinagkatiwala niya na ibigay daw ni Gyaban ang susing ito kay Luffy. Na at first hindi pa sana pumapayag itong si Gyaban habang sinasabi na hindi daw niya agad mapagkakatiwalaan ng mga taong ito. Pero ang naging sagot sa kanya ni Shanks na have it your own way. Siya na daw ang bahala kung gusto niyang ibigay ang susi kila Luffy o hindi. Na eventually nakita naman natin na ipinagkatiwala din naman niya ang susi kila Luffy. Na nangangahulugan lang guys na at some point kahit na alam natin na itong si Shanks nga ang nag-capture kay Loki, binabalak din talaga niyang pakawalan ito sa pamamagitan ng tulong nitong si Luffy. Nagkaroon naman guys ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa Walrus School na kung saan may nagaganap na isang napakalaking komosyon dahil napansin nitong si Ange na may bagay na itinuturo at tinititigan ang mga bata sa langit at yun daw ay walang iba kung hindi ang isang napaka-unique at napaka-rare na isang ibon. Pero ang katotohanan pala yun ay walang iba kung hindi ang Holy Knights, itong si Gunko at si Shamrock. Gamit-gamit ang parabang ginagamit nilang glider na gawa sa ability nitong si Gunko. Dito din ay tinanong ni Gunko kung tama na daw ba ang lokasyon na ito para isamon ang kanilang hinahanap na isa pang miyembro para ma-execute ang plano na gagawin nila sa Elbaf. Sinagot ni Shamrock na oo, gawin niya na ang pagsamon dito. At hindi nagtagal, nailagay nga at nakakreate ng isang pentagram itong si Gunko. Ang magic circle na ginagamit nila para magsamon ng kung sino-sino man mula sa isang napakalayong lugar papunta sa lokasyon na kinaroroonan nila ngayon. Now it seems, hindi lamang itong si Imo ang kayang gumawa nito, hindi lamang ang Gorosei kundi maging ang mga Holy Knights din. Or pwedeng sabihin natin na binigyan lang nila ng privilege or pinahiram lang nila ng ability na gamitin ang magic circles na ito para magawang maisamon nitong si Gunko ang iba pang mga Holy Knights papunta sa Elbaf. But regardless, nangangahulugan lang yun na delikado ang ability nito dahil hindi lang si Imo ang pwedeng mag-utilize ng kanilang teleportation. Pero makikita natin dito guys na dumating na nga ang dalawa pang Holy Knight na isinamon nitong si Gunko na bumagsak at tumama na ang Black Lightning na nakikita naman natin sa tuwing ginagamit ang Magic Circles. Dito din natin makita na lumabas na din ang Black Flames na nagsisimbolo na dumating na ang kanilang mga isinasamon. Dito natin makita ang kanilang mga silhouette at ang kanilang tunay na appearance. Isang matandang ermitanyo at isang literal na celestial dragon, isang literal na dragon. Ang isa sa dalawang ito ay ang matandang Holy Knight. Walang iba kung hindi itong si Saint Summers na nanggaling sa House Shepherd. At ito namang dragon na ito na isang Holy Knight din. Isang literal na celestial dragon nga tulad ng binanggit ko kanina ay si Saint Killingham na nanggaling naman sa House Limosip. As of this moment, pareho nilang hindi alam at hindi pa sila aware na nasa loob na sila ng Elbaf Kingdom. Dahil akala nila ay may pupuntahan lamang silang lokasyon at mula doon ay doon sila itatransport papunta sa Elbaf. Hindi nila alam na nandito na sila right away. Kaya naman para bang nagmamadali pang tumatakbo itong si Saint Killingham dahil iniisip niya na malilate na siya. Habang ito namang si Saint Summers ay nakahubad pa at hindi pa nakasuot ng damit. Dahil humihingi pa nga siya ng sapat na oras para mag-prepare at hindi pa man lamang daw siya kumakain. Nagulat na lamang itong si Summers nang makita niya itong si Gunko habang tinatanong ito kung bakit nasa loob daw ito ng mansion niya na dahilan kung bakit in-explain naman sa kanila ni Shamrock ang mga pangyayari. Nagulat na lamang dalawang ito nang ma-realize nila na nandito na pala talaga sila sa Elbaf. Matapos ang kanilang realization na yon, hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Summers at sinuot niya na ang kanyang uniform bilang isang Holy Knight. Dito din ay makita natin guys na nagtataka siya kung bakit maging ang kanyang couch o ang kanyang upuan ay nasama sa pag-teleport. Nagtataka naman itong si Shamrock dahil ayon niya sa napag-usapan nila ni Gunko, isa lang dapat ang tatawagin nilang Holy Knight. Isa lang kakailanganin nila para ma-execute ang gagawin nilang mission. Na inilinaw naman nitong si Killingham na actually ang dahilan kung bakit dalawa sila dito is that ipinapatawag na pala ang kanilang captain. Pinababalik na daw itong si Shamrock sa loob ng Mariwa kaya naman dalawa na ang ipinadala ng mga Holy Knights dito sa Elbaf. Dito din nakita nitong si Summers ang connection dahil alam niya na napakagulo na daw talaga ngayon sa Mariwa. Dahil alam naman natin na nandoon ngayon sila Blackbeard, may binabalak silang gawin sa loob nun. Kaya most likely, may nangyayari din kaguluhan doon habang nangyayari ang kaguluhan dito sa Elbaf. Kaya naman pinababalik na talaga nila itong si Shamrock
at ang dalawang ito naman ang papalit para sa kanya. Inexplain naman itong si Shamrock kung ano talaga ang kanilang plano, kung ano ang kanilang misyon sa loob ng Elbaf Kingdom na hindi nagtagal, nakuha naman agad ng dalawang ito ang gist. Napag-usapan nila kung anong dapat nilang gawin na walang iba kung hindi ang i-abduct o kunin ang mga batang higante papunta sa Holy Land. Dito din ay naisip agad ni Summers na oo, madali lang naman daw yun gawin, pero hindi yun ganun kadali since hindi naman magkakasya at hindi ganun kaliit ang kanilang mga kikidnapin na bata. Nainagrihan naman itong si Killingham dahil kahit na pwedeng gamitin at i-utilize nila ang kanilang teleportation abilities gamit ang magic circles, gagana lang daw yun sa mga batang mayroong marka. Kung anong markang yun, kung anong itsura nun at kung ano ang purpose nun, hindi pa natin alam. Pero ayon nga dito kay Killingham, since hindi yun isang choice at hindi yun posible, kakailanganin nilang gumamit ng isang ship para maitakas at para ma-abduct ang mga batang higante. Pero makikita naman natin sa mukha nitong si Shamrock na hindi siya kinakabahan. Wala siyang kahit na ang problema dahil ang tumatakbo sa isip niya, by combining all of their powers, ang kapangyarihan ng 4 na Holy Knights na ito, magagawa nila yun ng paraan. Magagawa pa nilang mass thrilling at mapaglalaroan nila ang sitwasyon. However, kailangan na nating antayin ang susunod na video, ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. And good news, there is no break para sa susunod na chapter, kaya naman next week, marirelease agad ang chapter 1141. Be sure na nakapag-iwan ka ng like, nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para ma-notify ka pag release natin ang susunod na video na yon. At siya nga pala guys, pwede nyo na ding bisitahin ang ating main channel na nagngangalang Updated Weeb dahil doon natin tinatalakay ang iba pang mga series tulad ng Hunter x Hunter, Black Clover, One Punch Man at marami pang iba. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.